Mama, Oo. babalik ka ba o hindi? Pupunta naman ako sa inyo, nak eh. Magdidiop naman ako eh. Para makasama din tayo. Nagtatrabaho ako para sa inyo, hindi ako nagtatrabaho para sa sarili ko. Para maibigay ko, diba ang gusto nyo? Tay, kailan pa po umalis ang kanilang nanay? July 31 po. July 31 pa po. At ilang taon po kayo nagsama bago po siya umalis? Balik 12 years na po. 12 years kayong magkasama. Saan po kayo nagkakilala nitong nanay nila? Sa Bulacan po. Sa Bulacan? Sa Baclaran. Magkatrabaho po ba Hindi kayo? po. Magkaano lang kami diyan, magka-chat lang po kami dati. Okay, so 12 years kayong nagsama at saan po kayo nakatira noon? Sa Cavite dati. Ngayon, recently sir, nitong July 2023, ano po ang naging dahilan ng inyong pakikipaghiwalay or pag-alis po nitong inyong kinakasama? Ang inyong pong kinakasama ay si Ma'am Mary Rose Banati? Tama Opo. po? Okay, ano po ang dahilan ng pag-alis niya sir? Time na po, yan ang nangyari. Nagtatrabaho po ko sa Nabaysiha, supervisor ang trabaho ko. Kayo po? Opo. Okay. Ang time po na nangyari na yon, nung umuwi po ako nakapag-harvest po ako ng isang grow, nung April po. Nung umuwi po ako ng April 14, pagbalik ko sa bahay, tumawag yung pinsan ko si Jerry Hernandez sa akin na kapatid po rin po ng ate niya. Kasi magkapatbahay po kami doon sa Bataan po. Tumawag yung pinsan ko, nasabi sa akin, pinsan, yung mga asawa natin may mga lalaki. So habang kayo po ay wala, nasa Nueva Ecija, itong mga anak ninyo, bigla na lang pong iniwan ng inyong kinakasama? Hindi po, sa bahay pa po sila nung time na yon. Okay, so nagpang-abot pa po ba kayo sa inyong tinitirhan sa Cavite o hindi na po? Nasa ano na po kami noon, sa Bataan na. Sa Bataan, okay, sige tay. So nung kayo ay nasa Nueva Ecija, kasama pa po nila ang kanilang ang nanay? Opo, mag-asawa pa po kami. Okay, pero nasabi na sa inyo ng inyong pinsan na may lalaki ang inyong kinakasama. Oo, nung April 15 tumawag sa akin ng gabi. Anong ginawa ninyo noon? Nung nalaman nyo? Tinanong ko po sila magkapatid. Hindi muna po inamin. Ang ginawa ng asawa ko, lumayas din nung gabi, nung pagkinamagahan na yon. Parang hindi na niya natanggap nga ayaw mahuli. Pero bumalik? Bumalik pa uli. Nung bumalik, hindi mo na kinonpronta mo pa din? Opo. Ano sabi niya sa'yo? Ngayon, ang ginawa po namin yan, sabi ko, alang-alang na lang sa mga anak natin, sabi ko, mag-ayos na lang tayo sa barangay. Nag-ayos po kami sa barangay, nag-okay po kami. Tapos yung lalaki, nagpirma siya, tapos nagpirma din niya yung asawa ko, at saka ako na maging okay kami. So yung lalaki po ay taga-inyo din? Hindi po, taga Bisaya din po siya, pero may kamag-anak po siya sa Dinalupihan, Bataan po. Oh, okay. So, ngayon sir, nung nagkabalikan na kayo, nagkasulatan na sa barangay, Opo. ano po ang nangyaring sumunod? Yun po, yung July 31 po, ginawa niya uli, nagkita po uli sila. Ang hindi man siya sa akin nagsabi na magtatrabaho sa Maynila. Ang sabi niya, magtatrabaho sa Maynila pag August 1 na. So, sabi niya, ang paalam niya, magtatrabaho siya sa Maynila, pero pagkatapos ng July 31, hindi niyo na siya makontak. Hindi na, nagkita na po sila nung gabi na yun na lalaki na yun. Paano niyo nalaman sir na nagkita sila? Marami din po nakakita sa kanya sa bayan din, at saka kita ko rin na nag-post din siya sa account niya na tinatago sa akin. So, itong kahilingan ninyo na makauwi kayo sa Calbayog, tama po ba? Opo. Calbayog. Ano po ang meron sa Calbayog at bakit nais niyo pong makauwi doon? Uuwi na lang po ako, ma'am, kasi mula nung July 31, nagmamakaawa ako sa kanya nga pumalik ka sa bahay kasi nung August 1 po yun, sakto rin na babalik na rin po ako sa farm kasi loading po ng sisiw po namin supervisor ako noon. So yan mga kapatid, nakikita niyo po mga Facebook posts na kasama po ang hinihinalang bagong kinakasama nitong si Ma'am Mary Rose Banati. So doon sir, meron naman kayong kabuhayan na dadatnan, tama ba? Sa bukid lang po din. Sa bukid? Opo. Okay. Anong gusto mong sabihin sa mama mo? Gusto ko na maayos ang pamilya namin para mabuo po yung pamilya po namin. Gusto niyo na makauwi si mama, tama ba? Opo. Bakit gusto mo pang umuwi si mama? Nahihirapan na ba si papa mo? Opo, sa amin. Alam niyo po si Momat makulit po. Lagi na lang po nagbabawal si Papa kay Momart.
kami po naglilinis sa bahay. Namimiss niyo na si mama mo? Opo, ayaw niya po umuwi. Nakausap niyo ba si mama mo recently or hindi pa? Nakausap po, nakadalawang tawag po kami doon po. Doon lang po kami nakatawag. Anong sabi ni mama mo sa'yo? Tatrabaho daw siya na mabuti. Para sa amin lang po daw. Pero pagkatapos hindi na niya na siya nakausap. Hindi na po. Sabi niya daw po, tatawag daw siya lagi. Hindi naman po. Anong gusto mong sabihin sa mama mo? Sana po maayos na po pamilya namin kasi po wala nagbabantay sa po sa amin para magpaaral po kami ni mama. Tay, siguro ano po ang nais nyo ring iparating sa inyong kinakasama na si Ma'am Mary Rose? Lalong-lalo na po ngayon na kayo po ay naging instant na single parent. Ito na yung sinasabi ko siya rin na hindi namang babae yung nakakaranas ng hirap ng pagiging single parent. Even yung mga kapatid natin na mga kalalakihan, may mga instances na sila yung iniiwan tapos hindi babalikan, ayan, sila yung nagsasuffer na alagaan yung mga anak nila. Sir, ano po ang nais niyong sabihin kay Ma'am Mary Rose? Kasi ang mga anak niyo po, nais siyang pabalikin. Ano po ang nais niyong sabihin? Masasabi ko, ang maano ko sa kanya, bakit ginawa niya sa amin? Nakikiusap ako sa kanya nung July 31 nga. Bumalik ka kasi yung mga bata lang doon sa bahay. Iniwan ko po doon sa matatanda kay Tatay Joe de la Rosa at saka si kay Nanay Aning. Nakiusap ako sa kanya na uwiin mo doon yung mga bata kasi kawawa at saka magpapasukan na po. Hindi na po sa akin talaga nag-reply. Tapos bilinak niya kagad ako sa number at saka sa Facebook. Kung sakali tay na halimbawa mapanood to ni Ma'am Mary Rose at makita po niya yung mensahe ninyo pati po ng inyong mga anak, makipagbalikan siya. Bumalik siya sa inyo sa Calbayog, bawa umuwi siya doon. Tatanggapin niyo pa rin po ba siya? Para sa akin po, hindi ko na po kaya kasi 3 beses na po niya akong niloloko eh. Kasi nung bago ito nagkita po uli sila, nung April nga yung sinasabi ko kanina, April 4. Yes po, opo. April 15 na nahuli ko, nag-ayos na kami sa barangay. Hindi pa rin sumunod. Hindi pa rin sumunod. May pirmahan na nga kami, pati yung lalaki pumupunta po sa bahay din. Doon na sila sa bahay talagang umaano pag wala ako doon kasi ang uwian po kasi namin tuwing harvest po ng 45 days na manok. Kaya nakapag sila na sa ginawa nila, nagustuhan nila. Kilalan po ba natin kung sino yung lalaki, sir? Opo, Sino po? Si Ariel Litag po na nagtatrabaho po sa Liyong Farm po ngayon. Ariel? Litag. Kasi Litag. hindi acceptable na iiwanan kayo, 5 ang anak ninyo, tapos nagpapadala po ba sa inyo ng sustento o hindi po? Kasi syempre, meron kayo 5 anak, nagbibigay man lang ba pang eskwela or meron po bang pangkain man lang ng mga bata? Wala. Nagbigay po dati 1,000 lang po. Tapos, 1,000? Opo, tapos itong nakaraan lang na linggo, nagbigay po siya ng 1,500. Hindi po kay nanay binigay at saka yung pinag-iwanan ko sa mga anak, hindi doon pinadaan. Kahit sa anak ni nanay. Doon sa ibang tao niya pinadaan. Ma'am Mary Rose, kakausapin po kayo ni Attorney Pau. Hello, ma'am. Hello po. Yes, Ma'am Mary Rose. Good afternoon po, si Attorney Pau po ito ng AXIS at live po tayo sa Wanted sa radyo, ma'am. Sige po. Opo. Ma'am, nandito po ang inyong 5 mga anak, pati na rin po ang inyong kinakasama na si Sir Renald Manyozo. At ang akusasyon po ni Sir Renald ay inabandonan ninyo itong inyong mga anak, pati na po siya. Hindi ko po inano po yan, iniwa kasi nagtrabaho po ako at nagpapadala po ako diyan. Ang sabi po ni Sir Renald, ang napadala nyo lamang po ay 1,000 at 1,500 I think last week. Kasi wala pa po ako, ma'am, wala pa po akong magsambuan po dito. Oo. Pero ma'am, pa lang po ako ngayong 1 po. Oo. Pero Ma'am Mary Rose, ang sinasabi kasi dito ni Sir Renald, ibilinak niya siya sa Facebook, ibilinak niya siya sa inyong cellphone, pati Hindi ko po siya binlock po kasi siya po yung gumagamit ng account ko. Anong sinasabi mo nga ginagamit, hindi ko na nga nagagamit yung account mo? Bilinak mo ako. Ikaw gumagamit ng account ko, Re. Ikaw ang gumagamit ng account ko. Sana nandito sa akin nakalagin. Ba't ang ginawa mo? Nakiusap ako sa iyo noon na July 31, bumalik ka rito, hindi ka bumalik. Ang sabi mo pa nga sa... Ang sabi mo pa nga sa post. Mama sa lalaki. Ang sabi mo pa nga... Anong hindi? Nakita mo ba sa post? Bakit?
Yung umalis ako dyan, yung andyan pa ako. Saan mo ako rin. Isang ka ba natulog? Nag-ayos pa tayo, di ba? Ano nagkayos hindi ka sa akin nagparam kahit tanong mo dito sa mga bata? Parang pagpaalam, wala kang trabaho. Ano ipapakain mo sa 5 mong anak? Sir, rason mo na, pagkamatanga talaga. Sir Renald, iwasan po natin na magsalita ng ganyan, lalong-lalo na po sa harap ng inyong mga anak. Ma'am Mary Rose, may nais lamang po akong iklaro, no? Kasi mukhang hindi po kayo magkakausap ng maayos at nandito po ang inyong mga anak. So iwasan po natin na magbitaw ng mga di ka nais-nais na salita at hindi po mag-away, ano? Dahil mga bata pa po itong inyong mga anak. Ma'am, ito po bang si Sir Renald ay mahal nyo pa? Hindi na po. Kasi masama ugali niyan Kaya po. sabi na, kayo Okay. siya. Meron na po ba kayong bagong kinakasama o boyfriend? Wala po. Yung una, yung nagkagulo po kami noon, nagkaayos po kami doon sa barangay. Wala na po yun. Tapos, itong bago lang po, kaya po ako umalis doon, pero hindi ko po pinabayaan dahil nagpadala naman po ako sa mga anak ko na kausap ko naman po. Nagtrabaho po ako dito ng maayos po. Kasi yun na lang po ang iniisip ko, mga anak ko na lang. Hindi ko na po iniisip yung mga lalaki po. Okay. Ma'am Mary Rose, kung kayo po ay nagtatrabaho, hindi niyo po ba kayang tawagan o puntahan man lamang itong inyong mga anak? Nasa Cavite lamang po sila ngayon, tama ba? Bataan. Nasa Bataan pa lang ngayon. Hindi niyo po ba sila Opo. madalaw? Madadalaw ko naman po. Nag-iipon din po ako para may mapasalubong po sa mga anak ko. Alam niyo po ba, ma'am, na gusto pong iuwi ni Sir Renald sa Calbayog itong mga bata? Hindi ko po alam. Sir Renald, pinaalam niyo po ba kay Ma'am Mary Rose na iuwi niyo po ang mga bata? No, kailang bisis ako pa sa kanya chat. Hindi man lang marunong mag-reply talaga sa akin. Okay. Ma'am Mary Rose, bakit hindi niyo nare-replyan pala? Niyo po ma'am sa mga chat, yung bago po ako nagpadala sa pangalawa, ang ayos niya po na sabi niya magtulungan. Sabi niya po, bago ka magpadala Ros, kailangan ma-receive muna at tawagan mo. Siguro mas maganda, ma'am, manggaling mismo sa inyong mga anak. Ano? Kasi ang nabanggit po nila sa amin kanina, ang pakiramdam po namin at base po sa kanilang kwento, ay iniwan nyo na talaga sila, ma'am. Hindi ko po sila iniwan. Ayan, ma'am, ay hindi po nanggaling sa amin ang statement, ha? Yan po ay galing po sa inyong mga anak. Mama, Oo. tumigil ka na mama kasi kami wala pong magbabantay po sa amin. Hindi naman, nagtatrabaho naman ako dito nak para sa inyo eh. Hindi ko naman kayo iniwan. Diba nagpapadala ako sa inyo at hindi ko kayo ibigay yung gusto ninyo? Ginawa ko po kasi may hiniling kayo na hindi ko kaya maibigay. Diba napagdala ko ng 1.5, inagdagan ko, makabili kayo ng laruan. Kasi hindi ko kasi kaya hingi kayo sa akin na wala akong maibigay. Nag-aawa po si Papa sa iyo. Ayaw mo kasi umuwi. Inaaway ako lagi ni Papa mo, diba? Alam niyo yun. Tapos binabataan ako. Tumigil ka na kasi eh. Hindi talaga po titigil si Papa. Okay, Ma'am Mary Rose, mismong mga anak nyo na ang nagsasabi. Tumigil na daw po kayo at kayo ay umuwi na. Naiintindihan po natin na nais nyo magtrabaho, pero ang iwanan po ang 5 mga anak ninyo nang wala po kayong pasabi at wala ring pakikipag-usap sa kanila kasi sila po mismo ang nagsabi, ma'am, na hindi nyo po sila natatawagan ng kagaya ng inyong ipinangako. Ang pakiramdam po ng mga bata, naturally, ay inabando na sila ng sarili nilang ina. Hindi po ba? Natawag naman po ako pag nagpapadala po, ma'am. Opo, pero ma'am, syempre, unang-una sa lahat, ang mga anak nyo po ay napakababata pa. Hindi po ba? Sila po ay parang less than 10 years old. Ilang taon ba itong mga bata? 10 po yung panganay. 10 years old ang pinakapanganay mo, ma'am. Tapos iiwanan mo sila sa tatay nila na nagtatrabaho din. Hindi pa pwedeng... Ma'am, yung umalis po ako, tambay lang po siya. Kaya no choice po kami na wala po kami makain kung nangilang siya sa kamag-anak niya. Siyempre nahiya po ako. May trabaho ka ba, sir? Sabi mo, ikaw ay supervisor, di ba? Opo, may trabaho pa ako niyan. Tinawagan na ako ng doktor ko na si Doc Ariel sa Leongap. Ang sabi sa akin ni Doc Ariel, Ray, susunduin na kita mamaya hangapon. Siya naman, nagmauna na siya umalis doon. Tapos yung kasi hiwalay siya kontak sa lalaki niya, tinangay pa yung cellphone ko na ibibigay ko sana sa kapatid ko.
Yun ang dahilan. Bigay mo yung cellphone mo sa akin. Kaya binilhan mo ko, di ba? Huwag na. Kasi sabi mo, tapos nagkasundo tayo sa barangay. Sino yung pinost mo sa Facebook? Bakit ka nag-post ng lalaki sa Facebook? Yung una pa po yan, bago po kami nagkabaranggayan po. Ma'am, Tagal po yan. July 22 po iyan. Hindi August 1 itong isa. Opo. Hindi po yan matagal na. Ayan, yun Ano po. bago lang po, pero matagal na po July yan na 22. picture po. Ayan, ma'am, August po. 1. I miss you, love. Opo. Sino po Ano yan? lang po yan. Kasi yung simula po nagkabaranggayan po, wala na po kami communication po kasi bawal na po kami magkalapit. Ma'am, Kasi ang nagtrabaho po kami po. inyong baranggayan ay kailan, sir? Di ba July? Tama ba? April 29 yata po. Tignan mo, ma'am. April pa. August 1 yung post mo. Wala na po yan, ma'am. Kasi pinost ko lang po yan. Huwag ka na magsinungaling kasi nahuli ka Ano na nga. magsinungaling? Ikaw ay yung magsinungaling. Aba, Kami po dito, as much as possible, gusto namin na magkaayos kayo. Alam niyo kung bakit? Napakapangit po at nakakatrauma sa mga bata yung ginagawa ninyong dalawa ngayon, sa totoo lang. Nakikita niyo yung 5 bata dito ngayon sa harapan, Ma'am Mary Rose. Po. Kung makikita mo ang itsura ng mga anak mo, sila mismo nakatulala. Ayan, nakatulala sila, umiiyak yung isa hindi na niya alam kung sinong kakampihan sa inyong dalawa. Paano hindi ba trauma po? Ma'am, dahil lang po yan sa kanya. Ma'am, hindi ko po kinakampihan si sir dito at hindi ko rin kayo kinakampihan. Ang kinakampihan ko dito yung mga anak ninyo. Okay? Hindi ko po sinasabi na si sir ay isang mabuting ama at siya ay perpekto o hindi nananakit. That's besides the point. Ang punto lamang dito, kayo po bilang isang ina at siya bilang isang ama, dapat you work together. Kayo po ay may responsibilidad pareho para sa inyong mga anak. Hindi po ba? Hindi ba, Ma'am Mary Rose? Tama ba? Opo. Oh. So kung ganon, ang gawin na lang siguro natin dito, Shari, I don't know if pwede nating sunduin si Mama, no? Ma'am Mary Rose, nasan ba kayo ngayon? Dito lang po ako sa Divisoria. Okay. Pwede po ba kayong mag-leave or magpaalam pansamantala na kikitain ang inyong mga anak? Sige po. Okay. So kung pwede po na ganun, ma'am. Oo, ano ang tinitinda mo diyan, ma'am, sa Divisoria? Ano po, mga snack po. Snacks. At magkano kinikita mo diyan, ma'am? Sa arawan po ako, 500 po. Libre na sa amo po ako nakatira. Okay. Sige, ma'am. Ganito. Mas maganda siguro, sir, na magharap muna kayong dalawa na outside po, hindi kasama yung mga bata. Kasi kung ganyan po na mag-uusap kayo tapos sa harap ng mga bata kayo mag-aaway, sila po yung magiging apektado. Ano? Pangalawa, so ang gagawin namin, Ma'am Mary Rose, ay paghaharapin po namin kayo ni Sir Renald sa isang, siguro dito na lang sa office? Pwede ba na dito? Siguro po sasamahan na lang po na reporter po natin. Siguro, sa barangay. ma'am, ayusin na lang natin kung saan po pwedeng ma-set up yung meeting. Oo, kung mas maganda bang malapit sa'yo dyan, susunduin ka ba? Or paano ang gagawin? I-schedule natin yan. Para makita mo yung mga anak mo and at the same time, makausap mo muna si Sir Renald. Kasi, Sir Renald, sa totoo lamang po, kung hindi naman po talaga inabandona ni Ma'am Mary Rose yung mga bata at siya po ay nagtrabaho lamang talaga, ang kustodiya po ng mga bata ay kay Ma'am Mary Rose dahil siya po ang ina ng mga bata. Hindi po kayo kasal, tama po? Hindi po. Okay, so hindi po tayo makakapag-decide alone na makauwi po ang mga bata kasama ninyo sa Kalbayog. Opo. Okay? So kayo, Ma'am Mary Rose, kung nais nyo po na umuwi sila sa Kalbayog, pwede naman po yun. Pwede namin silang tulungan. Pero kung hindi nyo po gustong umuwi sila sa Kalbayog, kailangan naming masigurado na may kakayahan kayo na panatilihin din sila sa either sa Bataan or sa Cavite, kung saan man po ang ibang tirahan ninyo. Oo. So, gano'n na lang gawin natin, ma'am, ha? Pag-usapan muna ninyo ni sir kung paano po ang magiging arrangement ninyo sa mga bata. Kasi kung hindi na talaga kayo magkakabalikan at sinabi po mismo ni Sir Renald kanina na kahit bumalik kayo, ayaw na rin niya sa inyo, dapat po pag-usapan ninyo kung sino ang dapat na may hawak sa mga bata at paano po ang pagsusustento din sa mga anak ninyo. So, ganito na lang, Tay. Isa-schedule po natin to ulit. Pasasamahan po namin kayo sa reporters namin para mag-set up po ng meeting with Miss Mary Rose. Okay, at doon po ninyo
Hindi po ngayon ma'am. Schedule po natin yan. Pero yun sir, ganun na lang gawin natin kasi hindi nyo sila basta-basta pwedeng iuwi sa Calbayog. Okay? Willing po ang Wanted sa Radyo, pati po ang ACT-CIS Party List na tulungan kayong makauwi sa Calbayog. Wala pong problema doon. Lilinawin ko lang ha. Ang importante lamang po dito, alam din nung isang magulang, which is yung nanay, na uuwi sila ng Calbayog at okay din sa kanya yon. Hindi, payag naman po talaga siya. Nag-chat pa nga siya sa... Ma'am Mary Rose, okay ka ba sa ganon? Napag-usapan nyo muna. Sige po. Sige po. Ma'am, nandito po yung mga anak ninyo. Ano po ang gusto nyong sabihin sa kanila bago po natin schedule yung inyong pagkikita? Pupunta na lang po ako dyan. Pero ano ma'am ang gusto mong sabihin sa mga anak mo? Kasi kanina pa po nagsasabi sila Ria, pati Rihanna na gusto po nila kayong umuwi at gusto makasama. Ano pong gusto nyo sabihin sa mga bata? Lona, Hello. Mama, andito ako nagtatrabaho sa inyo. Nagtatrabaho ako para sa inyo, hindi ako nagtatrabaho para sa sarili ko. Diba sinabi ko sa inyo yung umalis ako? Opo. Sabi ko magtatrabaho ako na para sa inyo, para maibigay ko. Diba ang gusto nyo? Kasi ang gusto nyo nakikita nyo sa ibang bata, hindi namin kaya maibigay. Kaya ito, nagtatrabaho ako, nagsaparalaran ako dito para sa inyo. Mama, Oh. babalik ka ba o hindi? Pupunta naman ako sa inyo na Magdidiop naman ako para makasama din tayo. Tapos magtatrabaho naman ako para sa inyo. Reyna, Tsaka gusto mo bang umuwi ng Calbayog? Malaga lang po kami ata ni Lola. Gusto ko po. Gusto mong umuwi ng Calbayog? Okay. Sila, gusto niyo umuwi ng Calbayog? Gusto niyo doon? Pagka sinabi ni mama niyo na ayaw niya kayong umuwi, mas gusto niyo ba kay mama niyo? Papa. Kay papa. Sa ngayon, papa ang gusto. Pa. Papa ka din. Pero mas gusto mo na umuwi si mama. Opo. Okay. Ma'am Mary Rose, sa ngayon, ang nais po ng mga bata ay sumama kasama po si Sir pauwi ng Calbayog. So siguro, pag-usapan na rin po yun kasama na ng team po namin sa, siguro within the week, kaya ba natin or next week? Basta schedule po namin yung pag-uusap at susunduin na lang din po namin kayo ma'am kung saan po kayo pwedeng sunduin dyan sa Divisoria. At tayo po ay makikipagtulungan din sa DSWD. DSWD ng Bataan, siguro kasi doon sila ngayon nakatira, di ba? Tama ba? So sa DSWD po ng Bataan, para po malaman din, ma-assess din nila kung ano po ang kalagayan ng inyong mga anak, ma'am. Kasi sa ngayon, ang nais po talaga nila ay makabalik kayo. Kaso ayaw nyo namang bumalik. So, nagtatrabaho po kasi ako. oo, pero ma'am, syempre kasi nga, nagtatrabaho kayo, Diyos ko, 5 anak nyo naman, iniwan ninyo. Sino magbabantay sa kanila, di ba? Hindi ko naman po sila napabayaan, ma'am. Napapadala po ako sa kanila. Ma'am, hindi po enough yung pera, lalo na po kung 1.5 lamang. Ang sinabi nga mismo ng anak ninyo kanina, sila po naglilinis mag-isa ng bahay, mag-isa lang sila sa bahay. Sila po ang nag-aayos para sa kanilang mga gamit o kung ano pa man. Biruin nyo, yun ang kanilang dinaranas sa murang edad. Yan kasi ang dinarason niya, ma'am. Kasi mula talaga nung nangyari... Wala naman trabaho yan, asawa ko, ma'am. Mula yung nangyari kasi naging kayo ni Ariel Litab, hindi ka na mapakali sa bahay. Pinapakita mo nyo na sa bahay ang ginagawa nyo sa bahay. Pag wala ako doon, pag nandun ako sa farm, kahit tanungin mo yung mga anak mo, sila na mismo nagsasalita. Sige po. Pwede naman siguro, attorney, pag-usapan na lang po sa personal. Yes, so kasi sasamahan naman kayo ng reporter na. Hindi, at saka ayaw natin na mag-away kay sir in front of your children. Wag pong ganun. So, ganun na lang po, Ma'am Mary Rose. Pakikiusapan na lang namin kayo na sumama sa aming mga reporters at kausapin na lang po itong si Sir Renald tungkol po sa kustodiyan ng mga bata. Sir Renald, wag po kayong mag-aalala. Again, yung pagtulong po namin kung gusto nyo talaga umuwi ng Calbayog at gusto po ni Ma'am,
wala pong problema doon. Willing po kaming tumulong. Pero kailangan nyo pong pag-usapang maigi ni Ma'am Mary Rose at magkasundo po kung kanino talaga ang kustodiya ng mga bata. Kasi sa ilalim po ng batas, dahil hindi po kayo kasal, ang kustodiya talaga ay sa nanay. Okay, so doon po papasok ang DSWD. Aalamin din po ng DSWD kung meron po kayong pinansyal na kapasidad or meron po bang kapasidad din si Ma'am Mary Rose na buhayin po ang inyong mga anak. Okay? So wag po kayong mag-alala tayo. Sa ngayon po, enjoy muna natin na nandito po kayo kasama ang inyong mga 5 anak at balita ko magpapa-Barbie ka ba sa kanila? Kinabahan po si Sherry. Na-corner ako doon, attorney. Na-corner ako. Pero sige, hindi po. Sige, ganito po. Magbibigay na lang po. Magbibigay po kami ng... oo. Kinabahan si Sherry. Natuwa ako sa ganito ni Baby. Sabi ko, gawan niya ako ng ganito niya. Kasi siya din daw ang gumawa ng mga bracelet. Pati yung sa... pintas nung kapatid niya. Sabi ko, pakita sige, niyo, bibilang ko siya para niyan. makita yung talent ni Ria. Oo, sabi ko, bibilan ko siya niyan. Gagawan niyan si Ate Shari, di ba? Ang ganda. Si Ate Gano'n mo Shari. katagal ginawa yan? Ako po nang gawa niya. Ikaw. Mali ka naman pala. Anong pangalan mo? Rihanna Rose. Rihanna. Rihanna, ikaw ang gumawa, hindi si Ria. O nagtulungan kayo? Nagtulungan po. Nagtulungan naman pala. Hindi naman pala ng... okay, so ikaw ang gumawa kasama si Ria, tapos ginawan mo siya, tsaka iba mong pang kapatid. Kami pong 3. Kayong nagawa tatlo. sila Anong gusto nyo? Bukod dyan sa beads, ano pang gusto nyo? Bibilang kayo ni Sherry. Natawa siya, oh. Anong gusto mo? Sige, anong gusto mo? Sabihin mo sa kanya, Rihanna. Sige, lapit ka sa mic. Habang nag-iisip siya, oh. Huwag naman. Sige, si Reyna na lang. Reyna, anong gusto mo? Anong request mo, Reyna? Kasi nanonood din si Senator at nakikinig din si Congresswoman Jocelyn ngayon. So anong gusto ninyo? Baka marinig tayo, 'di ba? Jollibee ba? Gusto niyo ba ng McDo? Wala pong promotion ito, ha. Pagkain lang po talaga yung tanong na. May gusto ba kayong kainin? Anong gusto ninyo? Kahit to na lang. Kahit ano. O sige, bibigyan kayo ng pampiesta ni Shari. Huwag na kayong mag-alala. Oo. Yun, So, tayo Renald, ha? Yes po. Gawa na po, nakaano po na kasi ang pag-aaral po nila, baka hindi na po kasi makaabot sa pasukan po, start na po kasi ang pasukan. Kailan po ang pasukan nila, tay? Nung Martes pa po nagsimula po Nung Martes. Kaya po yun nga ang inaano ko para makahabol po sa summer kasi ang mga card po nila sa Bataan, nakuha ko na po Nasa bahay na. Kukunin ko na lang po yun. Sir, ganito, isa-schedule natin as soon as possible yung meet up ninyo ni Ma'am Mary Rose, ha? Pero kagaya po kasi ng nabanggit ko kanina, hindi po natin agad-agad na maiuuwi itong 5 anak ninyo nang wala rin pong consent ni Ma'am Mary Rose. Kasi si Ma'am Mary Rose po ang nanay ng mga bata. So kaya po kailangan ninyong pag-usapang maigi kung sino po kung papayag ba siya na dalhin nyo doon at doon nila ipagpatuloy yung pag-aaral or kung dyan lang po kayo sa Bataan at willing siya magbayad sa pagpapaaral sa kanila. Pero nonetheless, sir, tutulungan po namin kayo na kausapin din yung DepEd. I'm sure maiintindihan naman po nila ng eskwelahan po sa Samar. Oo, i-coordinate din po namin yan, sir. Ha? Kasi mahirap naman, sir, na later on, magreklamo si Ma'am Mary Rose, ikaw pa mapagbintangan na inagaw mo yung mga bata, hindi mo sinabi, di ba? So mag-aaway pa kayo later on. So mas magandang pag-usapan nyo as early as now, ha? Sinasabi niya, hindi naman niya ginawa, nagtatrabaho lang siya. So mas maganda, pag-usapan natin, pakita niyo ebidensya niyo, doon tayo mag-usap. Ha? Ganun na lang po. Pero sa ngayon, sir, enjoy nyo muna. Nasa hotel sila, no? Tama? Yes po. Nasa hotel sila ngayon. Pakakainin kayo ni Shari. Okay? At Sir Renald, huwag po kayong mag-alala. Yung pag-transfer po papuntang Samar, huwag nyo na pong alalahanin yun. Okay? I-focus nyo lang po yung sarili nyo sa mga anak ninyo. Okay? Ganun na lang po. Sige po. Thank you so much po. At maraming salamat po sa inyong mga anak.